Yes, truly, Panginoon Lord God, in Christ alone we can find rest, Panginoon Lord God, and through the storms, Panginoon Lord God, we must keep still, Panginoon. Salamat, Panginoon Lord God, dun sa Lord, praise and worship na tunay, O Diyos, na Ikaw ang siya nagpaunawa, Panginoon, sa amin ang kapangyarihan, Panginoon Lord God, ang pangalan mo, ang kapangyarihan, Panginoon Lord God, na Lord, patuloy, O Diyos, ang presensya mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kahit, Lord, naalin namin, O Diyos, ang aming service sa Zoom na ito, Panginoon Lord God. Lord, hindi ba sumakamay mo, Panginoon, kung hindi maabot, Panginoon, ang mga malalayo, Panginoon, sa amin, Panginoon Lord God. Lord, we thank you so much, Panginoon. Sapagat naniniwala kami, Panginoon, na aming pagsamba ngayon, Panginoon, ay isa sa mga pangako na dapat ikaw ay sambahin sa Espiritu at Tuhanan, God. Kaya, Lord God, ihanda mo ang bawat isa, Lord, sa mensahe, Panginoon, na siyang papayag mo, Panginoon, Lord God. Kung paano kami, Panginoon, Lord God, we can daring, Panginoon, Lord God, to plant in faith, O God, na siyang mensahe, Panginoon, na siyang papayag mo. We thank you so much, Panginoon, Lord God, na alay kong bawat isa, Panginoon, Lord God, ang pandinig, Panginoon, buksan mo, Panginoon, Lord God, sa lahat, Panginoon, Lord God. Unuan, Lord God, knowledge and revelation, Panginoon, ibubuhos mo sa kalagitnaan, Panginoon. We thank you so much, Lord, and we bring back to you all the praises, all the honor, and all the glory. And in Jesus' name. Amen. 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 Pwede po ba tayong pumalakpak kahit sa Zoom? Amen. Amen. Praise God po at yun, napakasarap pong magpuri at magsamba sa Panginoon. Amen. 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 Ano tayo, di ba? Nakakagalak sa puso, nakaka-relieve ng mga iniisip natin pag tayo po'y magsamba sa Panginoon. Amen. At ngayon naman po, let us listen the Word of God na ating pong papakinggan ng ating mahal na pastor at let us continue to consider one another and let us be attentive. Amen? At ngayon po, tawagin na po natin mahal na pastor sa daring to plant in faith. Amen. Amen. Talagang praise God. Amen. Talagang pakinig na pakinig kanina yung boses talaga ni Sonia. Talagang nagpupuri siya. Na maski man ganun ang sitwasyon niya, pero talagang naunawaan niya, di ba? Talagang purihin natin siya, di ba? Amen. Amen. Okay, so tayo po ay saglit na manalangin, Panginoon. Papasalamat kami, O Diyos, O God, na Lord, ang mensahe mo, Panginoon, Lord God, na asahan namin, O Diyos, O God, na ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa kalagitnaan namin. Ikaw, O Diyos, ang siyang mangusap. Sapagat, Lord God, tunay, O Diyos, wala kayong magagawa, wala kang bitindihan, Panginoon, Lord God. Kung hindi ikaw, O Diyos, ang siyang magpaunawa sa bawat isa sa amin. Tataas ko, O Diyos, ang bawat isa. Lord, maski man, Panginoon, mga nasa Pilipinas, Panginoon, nasa Malta, Panginoon, si Florante, Panginoon. At Lord God, sa Pilipinas, sila Don, Panginoon, sila Jason, si Romulo, Panginoon, Lord God. At maging, Panginoon, sa Lebanon, si Evelyn, Panginoon, Lord God, na siyang, Lord God, alam namin, O Diyos, patuloy sila, Panginoon, Lord God. Na siyang, Lord God, nananalig, Panginoon, Lord God, na ang araw na ito, O Diyos, O God, ay inilaan nila, Panginoon, upang, Lord God, magkaisa kami, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang siyang purihin namin, Panginoon, sambahin namin sa Espiritu ng Katotohanan. We thank you so much sa taas ko, Diyos, ang siyang papayag mo, ang daring, Panginoon, Lord God, to plant in faith, Panginoon, Lord God, na siyang inihanda mo, Panginoon, sa amin ngayon. We thank you, Lord God, and we bring back to you all the praises, all the honor, and all the glory. And in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Buksan ko po yung aking PowerPoint at tayo po tuloy-tuloy na. Yan, ito po kanina yung mga nagbigay ng memory verse. So, ang mensahe po natin ngayon ay nagpapatungkol sa yan. Ang series po natin ay daring to have. Ibig sabihin po, yung daring talagang china-challenge po natin ang bawat isa, di ba? At ito po ay bale ito po ay sang-ayon doon sa ating vision ng 2020-2021 na sabi nga po rebuilding the wall, di ba? Now, kaya how to rebuild the wall, ito nga, we build the wall through our faith. Yan. So nag-start tayo doon sa series natin doon sa what happens when you have faith. And then napag-aralan natin doon, di ba? What happens when we see with eyes of fear. Yan, nakita natin doon sa chapter 13 ng Numbers and 14. At ang nangyari sa mga Israelita, di ba? Sabi po doon, what happens when we see with eyes of faith? Faith doesn't make life heaven on earth, no? This world is never going to be heaven on earth. Things are never going to go perfectly on this planet. Tandaan po natin yan. You will always have pain and you will always have suffering in your life.
And faith gives you the ability to handle it. Yan. It will not take you out of the storm. Tandaan po natin, it will not take you out. It calms you in the storm. Amen? Now, kahit kung meron po lang tayong faith, ito po yung mangyayari sa atin. Na maski man ano po, di ba? Dadaan man ako sa apoy, di ba? At sabi nga po, doon man sa tubig, di ba? Hindi ka malulunod sapagkat yun na nga po yung faith po natin. So ito po yung first na series natin na sa About Faith, yung daring at china-challenge natin about sa pagkatapos ang pangalawa po ay yung daring to imagine. And then napag-aralan natin doon sa daring to imagine na kapag meron palang cooperation, communication, imagination, di ba? Nakatulad ng ginagawa po natin sa gawain natin. Diba? And if you got those three, sabi niya, that's how the impossible become possible. At ano po yung mga posible na ginagawa sa atin ng Diyos? Nakita natin, di ba? Mga answered prayer natin pagkatapos sa kayong ginagawa niya sa buhay ng bawat sa atin, mag-iisang taon na pong mahigit itong COVID na ito. Tingnan nyo, isang taon na pero at least nandito pa rin tayo, di pa ba? Amen. At higit sa lahat, di pa ba? At talagang yung pagkakaisa natin, nagmamature tayo na maski man hindi tayo nagkakita-kita ng personal, di ba? Maski man sa mamagitan lang ng Zoom, di ba? Nakikita natin talaga ang pag-angat ng bawat sa atin upang sabi nga po talagang dadalhin tayo ng maturity ng Panginoon. At ang sabi po doon sa conclusion natin doon sa ating daring to imagine, if a dream is from God, sabi niya, it will be connected somehow to His charge and plan for the world. At ano po yun? Yung pong Great Commission. At ang Great Commission po, makikita natin sa 28 na Matthew 18 to 19, sabi po doon, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, sabi niya, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely, sabi dito, I am with you always to the very end of the age. At ito po isang layunin ng ABA Family Church ng Paris, na ang madisipulo po ang bawat isa at may pakita, ma-encourage ang bawat isa doon sa mga ministry na siyang ginagalawan ng bawat isa sa atin. Pero ang higit sa lahat, di po ba, pinanghawakan po natin yung ating slogan dito, kapatid, kapuso, kapamilya, ang hangad naming mabuo ng Diyos dito sa iglesyang ito. Yan. Ay kanina, di ba, nakita natin, di po ba, naghahanap siya ng pamilya, purihin ang Panginoon, di ba? Ginamit si Jen, anyway, si Jen talagang prayer talaga na makakapagkaroon siya ng roommate na talagang sabi nga po, bigay sa kanya ng Diyos. At yan ang binigay niya kay Aika. Pero si Aika, sabi ko kanina, di ba, si Aika nung una talagang medyo meron sa reservation sa atin. Pero nadama niya, di ba, anyway, nadama niya sa mamagitan ni Jen, di ba, yung pag-care sa kanya ni Jen. Pagkatapos, yun na nasabi niya talagang ito na talaga ang pamilya para sa akin. So ito po, dito natin kikilalanin kung bakit po tinawag tayo dito sa ABA, Family Church ng Paris. Amen. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ngayon po, alam niyo, ito po, hinako, doon sa give your best to God, yan. Ito po yung pangalawa, no? Pangatlo ito. Ay, pangatlo, di ba? This is the third, no? Na daring na siyang kinuha sa atin, kinali sa atin ng Panginoon. Do you give your best to God? Yan. At hinango po natin yung, sabi nga po, yung best na dapat natin makita. Nakatulad po ng soldier, sabi po rito, di ba? Join within suffering like a soldier. And then, pagkatapos, similarly, anyone who competes as an athlete, sabi nga, does not receive victor's crown except by competing according to. And then, the hardworking farmer, yan. Ito po, tatlong ito, yung pong, dito natin hilangot to sa metaphor na ito, di ba? Ng soldier, athlete, saka farmer. At yun, ni-discuss po natin nung last week, di ba? Yung pong soldier, at saka yung sa athlete. Kaya sabi po doon sa lesson from the military, ito po, na-invite natin si Pastor Larry, di ba? Siya nakapag-discuss dito. Kaya isa po doon sa patakaran ng isang soldier, I must define what I died for, sabi niya. The greatest love is shown when a person lays down his life for his friend. Yan, being sa military po at sa soldier. And then sa athlete naman, sabi dito, di ba? I must intend to win. Yan. Pagkatapos dito, i-discuss po natin dito, piniliwanag sa atin, di ba? You will not become the best woman, di ba? Kung sakaling just casually lang, okay? Yung pagrelasyon mo, saka pa, casually lang yung pag-intensyon mo doon sa pagsali mo sa isang bagay. At ang gusto ng Panginoon, di ba? Nagdedependo ito, di ba? Ang diferensya po nito, the difference is the degree of seriousness. Yan. At alam niyo, nagpapasalamat po tayo sa gawain natin, di ba? Alam natin, di ba? Hindi natin masasabi na casually lang yung pag-ugnayan natin sa bawat isa, di ba?
Lalo na kapag nagkakaroon tayo ng small grouping, di ba? Hindi casual ito, di ba? Kundi degree of seriousness. Yan. Yan, seryoso po ang bawat isa sapagkat nakikita natin ang commitment, nakikita natin, di ba, na talagang kapag sinabi talagang meron small grouping tayo, talagang magkakaroon tayo ng mga interaction na nakahanda talaga ang bawat isa. At talagang sabi nga po, nandoon yung pangunguna ng Panginoon sa atin upang talagang sabi nga po, patunayan natin na hindi tayo casual lang, di ba, na athlete. At doon po, i-discuss natin itong soldier sa athlete. Ngayon po, i-discuss naman natin about the farmer. Ang pamagat po ng ating tatalakayin ngayon ay about farming. Daring, sabi nga po dito, to plant in faith. Yan. Napakadami nating alalahanin kung daring to plant in faith. At meron pong ipinaskel si Romida. No? Ito po yung inaskel niya. We cannot force someone, sabi niya, to hear a message they are not ready to receive. Totoo po yun, di ba? Hindi natin may purpose sa kanila. But sabi ko, we must never underestimate the power of planting a seed. Yan. Hindi man sila nakikinig, di ba? Pero nagtatanim ba tayo sa kanila? Yan. Una, nagtatanim ba tayo sa kanila ng salita? Pagkatapos nagtatanim ba tayo ng mga action natin sa kanila? Tandaan po niyo, action is better than words, sabi nga po. No? Now, kahit alam niyo, ito po hinango po natin ito sa Isaiah 55:11. Ang sabi po doon, tinan niyo, the rain and snow, sabi niya, come down from the heavens and stay on the ground to water the earth, sabi niya, they cause the grain to grow, producing seed for the farmer and bread for the hungry. Yan. It is the same, sabi po rito, tandaan po ninyo. Yan. Kapag kayo po yung nagsishare, nagbabahagi po ng salita ng Diyos, nag-encourage, ang tawag po, it is the same with the word, sabi niya, I send it out and it always produces fruit. It will accomplish all I want it to do and it will prosper everything I send it. Kaya lang, sino ba ang nagsisend, di ba? Tayo po ang magsisend. Yan. Ito po yung kahalagahan natin papag-aralan ngayon, di ba? Ginagawa ba natin ito sapagkat ang mag-grow po nito, di ba? Ang mga itinatanim natin, please, ang Diyos po ang magpapalago. Yan. Hinihintay po tayong magtanim ng Diyos. At ito po yung kahalagahan ng ating mensahe ngayon. Na kaya bakit po, saan natin makakuha? Paano natin po tayo napakahalaga ito? Ang sabi po dito, Genesis chapter 8:22, ito na po yung talaga, isa ito dun sa mga law na ibinigay ng Diyos. No? Nung nilikha po niya ang buong sanlibutan, sabi niya, as long as the earth endures, sabi niya, seed time and harvest, cold and heat, sabi niya, summer and winter, day and night will never cease. Yan. So lahat pala, di ba, kapag meron tayong tinatanim, di ba, ay talagang tutubo at tutubo. Pagkatapos, ito po ang isang pinapag-ingatan natin. Yan. Galatians chapter 6:7. Yan. Meron pong positibo, saka may negatibo po sa pagtatim. Sabi po doon sa Galatians 6:7. Don't be misled, sabi nga nun. No one makes a fool of God. Whatever a person plants, sabi niya, he will harvest. So ano ibig po sabihin nito? If we ignore the laws of sowing and reaping in our life, it's going to hurt you. It will harm you. If you wisely use the laws of sowing and reaping in your life, you're going to be blessed by it. Yan. Ibig sabihin, di ba, meron negative side, meron positive side. You can use the laws of sowing and reaping in relationship. Yan. You can use it, you can use the laws in your health, sabi niya. You can sow what you reap. You can use it in your finances, in your career, sabi niya, and learn how to plant wisely in your career and how to harvest wisely in your career. Tama po, di ba? Kung sakali hindi natin iningatan ang health natin, abay talaga tatabaan talaga tayo ng sakit, di ba? Kung hindi natin iniingatan ang relasyon natin, di ba, sa kapwa natin, kapatid, ay talagang sabi nga po, kung ano tinanim natin, doon sa relasyon natin, yun po magbubunga kung ano po klase yung tinatanim natin. Ang sabi po, whatever you need more in your life, you need to plant. Yan. Ano po yung kapakailan? If you feel like you need more appreciation, tandaan po niya, kung gusto mong ma-appreciate ka, di ba? Nagtatanim ka ba ng appreciation sa kapwa mo? Yan. Katulad yan, di ba? Sa panalangin, di ba? Kung gusto mong ipinapanalangin ka, ang tanong, di ba? Ipinapanalangin mo rin ba sila? Ito po ibig sabihin dito, sowing and reaping, di ba? Kung ano yung tinanim mo, yun ang anihin mo, di ba? Katulad din, di ba? Kung gusto mong, di ba, mag-harvest ka, di ba? Mag-harvest ka ng katulad ng talent, di ba? Katulad ng time, ng money, di ba? Ikaw ba'y nagtatanim?
Katulad ng talent, di ba? Ikaw ba nagtatanim, di ba? Ikaw ba ay nagko-concentrate o kaya ikaw ba ay talagang nakikipag-study doon sa mga talagang dapat makapagbibigay sa iyo ng talent mo. Yan. So nagdedepende pala ang lahat pala ng bagay, di ba? Alam niyo, tingnan niyo kasi ang history, di ba? Ang sabi po dito, okay? So if you need more energy, whatever you need more, you must learn the laws of planting and harvesting or sowing and reaping, and you need to plant what you need. Kung ano pa lang pangangailangan ng bawat sa atin, di ba, ay kailangan nagtatanim ba tayo? Yun po isipin sabihin. Now, kaya ito po yung napakahalaga kung bakit natin papag-aralan ito pong mensahe na ito. Yan. Ano po yung mga different laws? Meron pong 10 dito 10 dapat nating alalahanin upang sabi nga po at talagang mag-aani tayo ng gusto nating anihin. Yan. Number 1 laws po na dapat nating uunawain. Tandaan po niya, everything starts as a seed. Lahat po ng bagay, di ba? Ano lahat ng bagay na yan? Katulad natin, di ba? Kayo ba, di ba? Alam natin, di ba? Nung hindi, di ba? Nung hindi nagtalik ang mga magulang natin, di ba? Nung hindi nagtanim yung natatay natin sa nanay natin, ay hindi, wala tayo. Naintindihan ba natin? Okay, pagkatapos sabi niya, everything starts as a seed. And the first law of the harvest, sabi niya, everything starts as a seed. Every idea started as a seed idea. Every dream started as a dream seed. Nakatulad po nito, di ba? Etong sa Aba, di ba? Kung hindi po nagtanim, di ba? Katulad ng mga nunguna dito, di ba? Siguro sa amin, sa family namin. Kasi 6 lang po kami nag-start dito eh. Pero anong itinanim namin, di ba? Tinanim namin talaga na gusto namin talaga magkakaroon ng gawain. Yan. At naging seryoso ang bawat isa, tingnan nyo, ang nagpalago, ang Diyos. Pero ang mahalaga, di ba? Nagtanim ba kami? Nagtanim talaga kami, di ba? Kahit nakita ng Diyos yung talagang ng bawat isa sa amin, diba? Talagang siya ang nagpalago doon sa gawain namin. Tandaan po ninyo ako literally sabi niya, everything that's living on planet Earth came from a seed. Yan. If it didn't come from a seed, it's not alive. Ang Genesis chapter 1, tinan nyo. And God said, sabi niya, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, sabi niya, according to their various kinds. Yeah. So lahat pala ng bagay na nakikita natin dito, di ba? Ano tayo? June, available yung Sa akin. Meron tayo So, nakikita na, kung nakikita natin lahat mga yan, ay nag-start lahat yan sa seed. At hindi lang sa nakikita natin, kundi please sa atin din, di ba? Yan. Ang sabi mo, anything, a seed is anything valuable that I give away. Yan. When you give away praise, advice, good, your time, your money, experience to help other people, there's value to that. Yan. Nagtatanim ba tayo ng value sa kapwa natin, sa sarili natin? Anything you give, sabi niya, anything, anytime you give anything, when you give your love away, that's great value to that. Sabi niya, a seed is anything that I give away in order to help somebody else. Amen. Nagtatanim ba tayo para may aanihin tayo? So it all starts as a seed. Sabi niya, it could be time, money, appreciation, wisdom, energy, and whatever. Nagigits po ba natin itong ibig sabihin ng ating mga pinapaliwanag? Nagigits ba natin? Yan. Sa relasyon natin, di ba? Ayan. Ano ba itinatanim natin sa relasyon natin, di ba? Yan. Kung nagtatanim ka ng selos, galit sa mga loob, ay talagang hindi maganda patutungan na relasyon mo. Diba? Katulad sa amo natin, di ba? Kung nagtatanim tayo ng ba? Pagkatapos, sa kayo na nga, yung pagtitiis, sa pagtsatsaga sa amo, abayaan tayo talaga ng, nga po, mahabang pagtitiis sa kanila. Pero pag nagtanim tayo, sa Jesus talaga, mahalaga. Yan. So, nagdedepende pala ito doon sa itinatanim natin. Tandaan po ninyo, okay. A seed is anything valuable that I give away. Yan. Kung nagbigay ka ng pera, nagbigay ka ng advice, di ba? Nagbigay ka ng ibig sabihin, encouragement sa bawat isa, di ba? Nagpakita ka ng magandang pakikipagkapwa-tao, di ba? Aani ka talaga ng may kapayapaan. Kagalakan sa puso mo.
Ang sabi po, di ba? Words, sabi niya, can be seeds that you plant in people's mind and they can grow. Okay? They do grow and they bear fruit. So you need to choose your words wisely. Yan, especially when you're talking with people, what you love, that children, your husband, your wife, or your friends. Those are seeds. Ang importante. Tandaan po nyo, yung mga binibitawan natin salita, kapatid. Okay? Magbubunga yan. Ang sabi nyo, are you planting seeds of trust or are you planting seeds of distrust? Yan. Are you planting seeds that build up or are you planting seeds that tear you down? Diba? You will reap whatever you sow. Nagigets po ba natin? Para at least mag-iingat tayo kung sakaling yun na darating po tayo dun sa mga ganitong pagkakataon na talagang sabi nga po, talagang mag-iingat tayo dun sa mga sinasabi natin. Sapagkat ang sabi po rito, you will reap, sabi niya, what you sow. Anihin mo kung ano yung datanin mo, kapatid. Yan. Okay. Punta tayo sa number 2. Ang sabi dito, number 2, nothing happens till the seed is planted. Yan. Nothing happens, sabi niya, till the seed is being Planted. Ang sabi po doon sa John chapter 1:24, sabi dito, diba? Jesus says, sabi, unless a grain of wheat is buried in the ground, it cannot produce. But if it dies, it will produce much fruit. Yan. Alam niyo kung uunawain po natin, di ba? Yung ating pinapagawa sa power of the gospel, yun, ito po yung kahalagan. Anyway, lagi natin pinapaniwala ito sa about say. Na kapag ikaw ay na-born again na, di ba? Kapag naintindihan mo yung sinabi ng Panginoon, Jesus died for me. Pagkatapos yung pangalawa, Jesus died as me. At bakit po sinasabing Jesus died as me? Kailangan, di ba, karanas ka, sabi nga po doon ng pagkamatay para at least mabubuhay ka na maguli. Tandaan po ninyo, bakit sinasabi yung ganon, di ba? Jesus died as me. Sapagkat, kapatid, di ba, hindi ka buhay ng Diyos kung buhay ka pa. Ito po yung dapat nating alalahanin dito sinasabi dito. Kaya lang pagtatanim dito, katulad din ng sinabi natin, di ba? Kung gusto mo magtanim ng bagong buhay sa iyo, kapatid, if any man be in Christ, he is in new creation, all things have passed away because new things have come. Yan. Ano ibig sabihin dito, di ba? Nagtanim ka ng bagong pagkatao. Nung tinanggap mo si Kristo, nagtanim ka ng bagong pagkatao sa buhay mo. At ano magiging bunga? Ayun na, di ba? Bagong pagkatao. Pero kung sakaling, kapatid, di ba, yung lumang pagkatao, yan, nandidiyan pa, kapatid, yung bagong pagkatao, baka mahahawa, di ba? Kaya dapat importante, di ba? Kaya talaga itanim. Ang ibig kasi sabihin nito, kapag itinanim mo, ibinao mo na, kapatid, patay na yan. Diba? Katulad ng pagtatanim nga dun sa mga seeds, di ba? Okay, namatay sila, pero tinan mo, naging, nung nagbunga sila, ayan, naging sila. Punla na sila. So, planting seed is also risky, tandaan po ninyo. Because you can see what's happening under the dirt. Yan. When you plant a seed, it's covered up and it's buried and you don't know if that thing is going to sprout or not. That's where the faith comes in. Yan. Di ba? Doon tayo po ay na-born again, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Parang yan, umiihip lang. Yan. Ang importante, di ba, magpatuloy tayo sapagkat yun nga, ang Diyos ang kumikilos sa atin. At huwag natin asahan yung makikita natin. Hindi, huwag tayo to see is to believe. Yan. Kasi ang faith po, hindi po ganoon ang faith. Tandaan nyo, ang sabi po sa faith, faith is the substance of things of and the of things not seen. Hindi natin, please, huwag natin question ang pagbabago ng mga kapatid, di ba? Hintayin natin, makikita natin talaga magbabago sila. Huwag natin paghahanapan ang bawat isa sapagkat sabi nga po, ang Diyos na nag-umpisa, siya ang magpapatuloy. Yan. Kaya ibig sabihin dito, kapag nagtanim pala tayo, huwag na natin bubungkalin kung yung ba'y tumubo, di ba? Ipaubayan na lang natin sa Panginoon, kaya katulad ng kanta natin ganun, be still and know that I am God. Yan. Siya po ang magpapatubo niyan. Amen? Ngayon, kung sakali nagtatanim tayo ng mga appreciation sa kapwa natin, di ba? Huwag natin hahanapin. Darating at darating yan doon sa panahon na talagang kailangan mo na appreciation.
Yan. Kaya nga ang sabi po ng Panginoon doon sa Mark chapter 4:26, the kingdom of God is like someone who plants seed in the ground, sabi niya. Night and day, whether person is asleep or awake, the seed will still grow, sabi niya. But the person does not know how it grows. Hindi natin alam dahil ang Diyos lang po ang nakakaalam. At ang Diyos lang po ang talaga magpapalago niyan. So, okay, so sabi nga, you should be planting good seeds all the time of your life because you never know where it's growing. Yan. Yan po yung dapat natin makita. Amen? So, punta tayo sa number 3. Sabi po sa number 3, when I have a need, I should plant a seed. Yan. Sino ba ang may pangangailangan ngayon? Sige nga. Sino ba ang may pangangailangan ngayon? Yan. Katulad yan, di ba? Ang pangangailangan natin ngayon, di ba? Kagalingan, di ba? Katulad ni Evelyn, di ba? Yan. Katulad ni Joan. Talagang, si Joan, pinanghawakan niya talaga na talagang ang Diyos ang magpapagaling sa kanya. Yan. Ang pangangailangan natin ngayon, di ba? Katulad ni Winnie, ang pangangailangan, Winnie, ano ang pangangailangan mo? No, kumakain si Winnie pala. Nakamute ka na naman, di ka na marinig, di ba? So, ibig sabihin, please, kung anong pangangailangan natin, magtanim tayo. Yan. Nakakailangan ba tayo ng financial, di ba? Nakakailangan ba tayo ng relasyon? Yan. Nakakailangan ba tayo ng, sabi nga po, nung trabaho, di ba? Mga kwarto, di ba? Nagtatanim ba tayo? Para Amen. pagbunga yung sa buhay natin. Well, okay, balik tayo po doon sa ating pinapag-usapan. Ay, sabi niya, there are sometimes you should not pray. Yan. There are sometimes you should plant instead of pray. Okay. Ito po yung dapat na, isa ito doon sa mga dapat natin aalahanin. When I have a need, I should plant a seed. Sabi po doon sa Ecclesiastes 11, sabi niya. 11:6, sabi niya, do your planting in the morning and in the evening too. You never know whether it will all grow well or whether one planting will do better than the other. Yan. You should be planting good seeds all the time of your life because you never know where it's going to grow. But let me be. Please, ito. Tandaan nyo. Let me be honest with you. Diba? Some of us are waiting on God. Di mo ba? Hinihintay natin ang Diyos na kumilos sa buhay natin. Yan. And you're not. Sabi niya, some of you think you're waiting on God and you're not. Because, sabi nga, He is waiting on you. Kung minsan, hinihintay natin, di ba? Nakikilos ang Diyos sa buhay natin. Pero tingnan mo, siya pala ang naghihintay sa atin. At ano yung hinihintay niya sa atin? Nagtatanim ba tayo doon sa pangangailangan na hinihingi natin sa Kanya? Di ba? Ang dami natin mga prayer, di ba? Ang dami natin hinihingi. Pero nagpupunla ka ba ng seed para doon sa itutubo ng Diyos sa buhay mo? Ito po yung law na dapat natin maintindihan eh. Yeah? If I need more energy, I use the energy to sabi, kung kailangan mo ng energy, di ba? Ng kalakasan, di ba? Saan ka pupunta, di ba? Magpunta ka sa gym, di ba? Magpalakas ka. Oh, if I need more talent, I give away that I've got. I got more talent by using what little I got. Yan. Kaya ini-encourage po ang bawat sa atin eh. Yan. Kasi yan po inihita ng Diyos sa atin. Kapag nagtanim tayo, tingnan nyo ang paglago ng spiritual life ng bawat sa atin. Hinihintay tayo ng Diyos, kapatid. Hindi lahat panalangin ang dapat nating gawin. Kumilos tayo, magtanim tayo, ibig sabihin dito, time, sabi niya, money, anything, whatever I need more of, sabi niya, I give it away. When I have a need, I plant a seed. When I have a need, I plant a seed. Okay, so number 4, punta tayo sa number 4. Number 4, sabi po dito, whatever I plant is what I will reap. Nako, ito po ay nakakalungkot. Yan. Dapat maintindihan po natin ito. Ang sabi po sa Galatians chapter 7:6-7, kanina yung binasa natin. Don't be misled, sabi niya. No one makes a fool of God, sabi niya. Whatever a person plants, he will harvest. Anong ibig kong sabihin dito? Okay. Ang tatandaan po niya, you can either work for you, this can either work for you or work against you. Whatever I dish out is what ito po yung law of karma na sinasabi. Yan. Ang Biblia, meron pong sinasabi rin dito sa law of karma na ito. Tingnan nyo, okay. Tingnan natin, meron pong negative side
kapag ang pagtatanim natin ay negatibo. Ang sabi po doon, yan, negative examples ang pagtatanim na hindi tama. Ang sabi po doon sa Job 48, sabi niya, people who plant trouble, sabi niya, harvest it. Yan, nangyari po ba sa atin ito? Di ba? Nung tayo po hindi pa nakakilala sa Panginoon, ako, mahilig tayo sa ganitong mga buhay, di ba? Yan. Ichinismo mo kaibigan mo, nako, nag-away-away na yan. Kasi nagtanim ka ng ganyan. Talaga mag-aani ka. Tindahan natin. Kasi ito po yung mga negatibo na dapat natin iwasan. Pagkatapos, ito pa ang sabi. Hindi lang po sa Job, kundi sa Proverbs 22:8, sabi niya, whoever sows sin, sabi niya, reaps weeds. Yan. Kapag nagtanim ka ng kasalanan, talaga magbubunga talaga ng, sabi nga po, ikakapahamak mo. And then, Proverbs 22, those who plant seeds of injustice, sabi niya, will harvest disaster. And then, number 4 po, ang sabi po rito, Hosea 10:13, you planted wickedness and now you reap evil. So, ang dami po sinasabi sa Biblia. Nagpapatungkol po sa karma. Pag nagtanim tayo ng masama, talaga mag-aanit tayo ng masama. Pagkatapos, sabi po doon sa huli, di ba? Sa Matthew chapter 7:2, whatever measure you use to judge others, sabi niya, will be used to measure how you are judged. Kaya nga po, ito, lagi natin iniingatan, di ba, yung pag-judge natin sa kapwa natin. Po tayo sa ganyan. Kasi please, okay, pag kinarma po tayo, Salamat yan. Ken? babalik po sa atin. Mag-iingat. Okay. Punta naman tayo sa positive yan. Sa positive, kasi negative po yung tinignan natin. Ang sa positive naman po, ang sabi po sa positive, yan. The positive examples, yan. Proverbs 11:18, sabi niya, the one who sows righteousness, sabi niya, will reap a sure reward. Di ba nangyayari po sa atin ito, di ba? Righteousness, ipinapakita natin. Talagang, sabi nga po, lalo sa mga amo natin, di ba? Anong righteousness? Yung tamang pagtatrabaho, tamang relasyon, pagrelasyon natin sa kanila. Magugulat na lang natin, di ba? Magbubuhos yun ng mga biyaya para sa atin. Pagkatapos, sabi pa ho doon sa Hosea 10:12, sabi niya, plant good seeds of righteousness and you'll harvest a crop of love. Yan. Tignan yung pagkakaiba, di ba? Seed lang, di ba? Seed lang yung pinunla mo, pagkatapos nag-harvest ka ng crop. Yan. Ibig sabihin, di ba, mas mahigit ang aanihin mo. Kapag talaga nagtanim ka na talagang tama. At talagang, sabi nga po, sa alang-alang mo yung ng Panginoon sa iyo. Pagkatapos, sabi pa ho doon sa pinakahuli, yan, James 3:18, sabi niya, peacemakers plant seed of peace and reap a harvest of goodness. Yan. Tandaan po ninyo, tayo po ang ilaw at asin. Yan. At ay pinupunla natin, di ba, yung kaliwanagan doon sa mga nagdidilim na mga, sabi nga po, sito. Siya po nadaan ng bawat sa at lang sa mga kaibigan natin. Kahit kapag nagtatanim pala tayo ng peace, di ba? Pagkakaisa, at talagang aani talaga samahan. Amen? Okay, so imit ko mo lang mo si Minnie. Talagang medyo nag-umpisa naman tumawa. So, okay, so ibig sabihin, di ba, are you getting the idea that this is not a minor message of the Bible? Please. Hindi minor message to. Nakikita natin. Anyway, alam natin yung law of karma na sinasabi. Okay? The laws of the harvest. You will reap what you sow, sabi gano'n, and you get exactly what you put out. I cannot sow irresponsibility and reap success. Entiende? I cannot sow, sabi niya, laziness and reap reward, di ba? Kung tamad ka, talaga wala kang ahinin, kapatid, do. Ito po yung law of harvest, sabi niya. The Bible is full of example of this, both negative and positive. Yan. Ano po yung example na makikita natin? Yan. Sino nakakilala kay Jacob? Yan. Saka si Esau. At pagkatapos saka si Haman. Yan. Alam po niyo yung kwento po ni Esau na saka si Jacob, di ba? Pero ang pinangakawaan kasi na magiging, sabi nga po, pagpapalain si Jacob, di ba? Kaya nga lang, di ba? Nakita ni Rebecca, yung asawa ni Isaac, na ang paborito niya si Esau.
At nag-judge agad si Rebecca na baka si Esau ang pagbibigyan ng pagpapala. Pero hindi, pag sinabi ng Diyos, masusunod. Kaya nga lang natakot si Rebecca, anong ginawa niya? Di ba? Tinuruan niya si Jacob kung paano niya i-deceive yung kapatid niya. Yan. At nakuha naman niya yung gusto niya, di ba? Siya ang pinagpala doon sa blessing ni Isaac, di ba? Pero kapatid, inani po ni Jacob. Yan. Inani po niya yung ginawa niya doon sa kapatid niya. Yan. Na-exile siya, hindi sila nakita magkakapatid ng ilang taon. Pagkatapos, pagdating niya doon sa uncle niyang si Laban, yan, dinasin din siya ni Laban. At ano yung deceive na ginawa sa kanya? Sabi niya, okay, papakasalan ko yung, kung gusto pakasalan yung anak ko, sabi ni Laban sa kanya, okay, maglingkod ka sa akin ng ewan ko ilang taon yun. At naglingkod naman si Jacob. Pagkatapos, nung ibinigay yung asawa na dapat na mapapangasawa niya, ayun, ang ibinigay sa kanya yung kapatid ng asawa niya. Yun. Unang deception niya sa kanya. Pagkatapos yun na ibinigay. Pagkatapos yun na dinesip pa siya pati yung paglilingkod niya kay Laban. Yan. Nag-ani siya talaga napakadami. Sapagkat, nagpunla kasi siya. Kasi ito naman si Haman dito. Ito po yung kwento ni Queen Esther. Yan. Si Haman po, bali ito yung kanang kamay ng hari. At kinasusuklan po niya yung tiyuhin ni Esther. At gusto niya ipapalipon niya yung lahi ng mga Israelita. Pero tinayo, nakita ng Diyos yung ginawa niya. Yan. Ito, nakita niyo itong garote na ito. Nagpatayo si Haman ng ganyan eh. Sabi niya, doon ko ibibitayin to si Mordecai, sabi niya. Pero alam niyo, kumilos ang Diyos. Yan, imbes na si Mordecai ang nabigti dito, ayun, si Haman ang nabigti. Yan, nag-ani siya, di ba? Ibig sabihin, talagang law of karma talaga. Talagang nakikita, talagang nangyayari yan. Yan. Si Jacob, si Esau. Kaya nga sabi po rito, the person who plants selfishness, sabi niya, ignoring the needs of others, sabi niya, and ignoring God, harvest a crop of weeds. Yan. That's all he'll have to show for his life. But, sabi niya, the one who plants in response to God, sabi niya, letting God's Spirit do the growth in him, harvest a crop of real life and eternal life. Kung ano po itinatanim natin, sabi po rito, siya po ang anihin natin. Everything starts with the seed, kapatid. Nothing happens until the seed is planted. So, whenever I have a need, I must plant a seed. And whatever I plant is what I am going to reap. Kung ano po yung itatanim ko, yan po ang aanihan ko. Kaya lang, magtanim po tayo kung talagang meron tayong pangangailangan. Ito po ibig sabihin. Amen. Number 5. Yan. I always reap in a different season than I sow. So, I must be patient and not give up. Ano po ba yung mga pagtatanim na ginagawa natin ngayon, di ba? Marami pong pagtatanim na ginagawa natin. At sa mga kaibigan natin, di ba? Nagtatanim ba tayo ng mga kaluluwa, kapatid? Nagtatanim ba tayo ng para sa Diyos? Nagtatanim ba tayo para sa pamilya natin, di ba? Nagtatanim ba tayo para sa mga kaibigan natin? Nagtatanim ba tayo para sa mga employer natin? Yan. Kung gusto natin umani ng talagang magandang ani, di ba? Relasyon, pagkatapos magandang blessing sa Panginoon, ang tanong, nagtatanim ba tayo para at least meron tayong aanin? At kung sakaling magtanim tayo, sabi po rito sa pinapag-aralan natin, di ba? At kung magtatanim ba, I always reap in a different season. Hindi ibig sabihin, nagtanim ka, di ba, aani ka agad, hindi, kapatid, di ba? Merong season of everything. Kaya po, ang sabi po sa Ecclesiastes, tinan po nyo, there's no instant maturity. Tandaan po ninyo, kung gusto natin magtanim ng matured life, po gusto natin, di ba, umunlad yung buhay Kristiyano natin, di ba? Yan. Nagtatanim ba tayo? At sabi nga po, there is no instant maturity. So you don't plant today and this afternoon get the fruit, and there's always a delay. Saan po natin nakita ito? Paturuan ito? Di ba? Sa 6 phases of faith. Yan. Tinuruan tayo ni Pastor Nick, di ba? Yan. Nagtatanim ba tayo? Katulad yan, yung dream. Ano ba yung dream natin?
At ano ba yung kaunahan nito doon sa ating yung tinatopic na I always sleep in different season than I saw, so I must be patient and not give up. Yan. Bakit tayo dapat magiging patient? Yan. So itong Mirasol Inobejas na ito. Hindi ko kilala ito. Meron ka bang pamangkin na, na Mirasol, Brother Nards? Mirasol Inobejas. May kakilala ba kayo? Kilala ba ninyo si Mirasol? Yung anak Ay, ni pang. anak ni Gemma yata yan, di ba Merasol? Ada dyan. Hindi ka matuloy? Apa ya? Oh, Anak ni Balai yata Merasol eh. Mirasol? Mirasol, magpakita ka, anak. Ako yan. Mirasol Inobejas. Opo, di ba pina-up ko sa'yo, Son Remy? Okay. So, hello, Mirasol. hello po, Pastor. Oo. Nung last week, inintay ka ni mama mo. Hindi ko kasi hindi ko naintindihan kung paano, Okay. So, ibig sabihin yan na po. napanood mo na yun. Okay. So, magpakita nga, anak. Tingnan nga namin kung kamukha ka ni Gemma. Mas maganda ka. Mas maganda po si Mama, Pastor. Ay, pakita ka. Ay, ba? Hindi niya. Original. Yung Sige. original. Sige, magpakita ka na. Pero may iya. Saan na yung pa mo? Di ba sabi ko magpaganda ka? Malapit ka. Hindi nga, nakapantulog lang ako, Mang. Okay lang, ano, Okay hindi lang, naman okay lang mahalaga. Sige Lahat na. naman dito nakapantulog lang eh. Sige, pakita Lahat mo. kami nakapagtulog. Sige, pakita mo yung mukha mo, iha. Sige na. Tikit Ay, po na tikit. Malapit ka na pumunta dito. Sige nga, mamamaya. Sige ka, makatagalan ka. Pakita mo yung mukha mo, iha. Sige na. Pakita mo mukha mo. Nahiya. Ayan. Oo, yan. Hello po. Wala mo. Kapatid. At mas maganda si Xerox copy. Amen. So, welcome, Mirasol. Thank you po, Pastor. Anyway, okay. So, ang pinapag-usapan namin dito, Mirasol, yung nagpapatungkol doon sa pagtatanim yan. Daring to plant in faith. Yan po yung topic namin. Yan. Naisishare ba sa'yo ng mama mo yung mga topic namin last week? Naisishare ba niya sa'yo? Opo, paminsan-minsan. Kasi hindi po kami madalas nag-uusap, Pastor. Ala, bukin na si Balae. Busy kayo. Busy masyado. Ang mama mo, Busy din po. Alam mo naman Okay, ang connection sa Pilipinas kapag walang ano. So anyway, ang topic po namin ay yung nagpapatungkol doon sa pagtatanim. Yan. Nandito na kami ngayon sa sinasabi na I always reap in different season than I sow, sabi niya. So I must be patient and not give up. Yan. Katulad yan, di ba? Ang ginagawa ng mama mo sa'yo, di ba? Nagtatanim siya ng po. investment para makapag-attend ka. Yan. Hindi siya nag-give up. Yan. Now, kaya Yes po. ang timing ng Panginoon ang dapat natin panghawakan. Kaya nga sabi dito, there's no instant maturity. So you don't plant today and this afternoon and get the fruit. There's always a delay. Tandaan po natin na, at ang sabi pa ho doon, there's no such thing as instant success. Diba? Yun po yung gusto natin sa ating buhay Kristiyano, di ba? Maging instant success tayo. Pero ang sabi dito, there's instant fame but no instant success. Ang sabi ito, it takes time to gather wisdom. Na kahit kung kayo po, kung naintindihan po ninyo yung 6 phases of faith na siyang pinag-aralan natin, makikita natin doon, di ba? Na nag-dream tayo, nag-plant tayo ng seed doon sa dream natin. Pagkatapos, nag-decide tayo na talagang manindigan tayo na ito ang gusto kong buhay. Yan. Hindi agad-agad, kapatid, sabi nga po, Christianity is not a bed of roses. Meron kang pagdadaanan. Kaya ang sabi doon, di ba? Hindi, walang instant sa lahat. Siguro yung noodles lang, di ba? Yung mga ayuda, yung mga instant. Pero sa buhay Kristiyano natin, kapatid, di ba? Merong proseso na tinatawag. Amen? Nag-dream ka, tapos nag-decide ka, yan, papasok yung delay, pagkatapos papasok yung difficulty, pagkatapos papasok yung dead end, at pagkatapos yun na nga, magkakaroon ka ng deliverance na tao. At bakit dadaan ka sa mga ganong proseso? Alam mo, kailangan dadaan po tayo doon sa ganong proseso. Para makita, kapatid, please makinig po kayo. Bakit po tayo dapat dumaan? Para makita kung ikaw ay ningas kugon lang, kapatid.
Yan. Alam niyo yung nikas kugon, di ba? Ayaw po ng Diyos ng ganun. Kasi kaya alam niyo yung mga nikas kugon, kung bakit sila nikas kugon? Sapagkat kasi hindi nila intindihan kung bakit sila pinapadaan ng Diyos doon sa ganun mga proseso. Kaya alam niyo, tuwan-tuwa yung mga taga-Lebanon nung napanood nila yung 6 phases of faith na hindi namin alam na ito pala yung proseso. Dahil sila, pagdadaan kayo talaga sa mga pagsubok, akala nyo, bakit pinamintulutan ng Diyos sa akin ito? Kasi akala natin kapag nasa Diyos na tayo, di ba? Sabi kaya nga, Christianity is not a bed of roses. Akala natin, okay na yung buhay natin. Hindi, kapatid. Ang gusto ng Diyos, di ba? Lalo na, naglilingkod na tayo, di ba? At nagsisimba na tayo. Akala natin, iyon ang tinitignan niya yung Diyos. Kapatid, mag-ingat kayo ha. Hindi tinitignan ng Diyos yung ginagawa nyo. Ang tinitignan ng Diyos ay yung ginagawa niya sa inyo. Naintindihan ba natin yun? Ang tinitignan niya kung kayo ba'y nagbabago doon sa relasyon ninyo sa Kanya. Kapatid, yun ang gusto niya. At hindi yung pinapakita niyo, di ba? Ang gusto niya makita yung ginagawa niya sa inyo at hindi yung gusto niyo yung ipinapakita sa Kanya. Now, kaya nga, napaka-importante na maunawaan natin ito, di ba? Nasabi po dito, I always reap in a different season than I sow. So I must be patient and not give up. Yan. Isa ito dun sa fruit of the Holy Spirit, yung patience. So, tandaan po natin, there's no instant maturity, okay? And then, there is no instant success na sinasabi. It takes time, sabi nga po dito, to gather wisdom. Okay, number 6. Anyway, ito po yung sinabi pala doon sa Ecclesiastes, sabi po dito, there is a time for everything, sabi niya, and a time and a season for every activity under heaven, sabi niya. Okay, a time to plant and a time to harvest, a time to scatter and a time to gather. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 15. So, iyan po yung law of harvest na sinasabi. Amen? Pagkatapos, ang sabi po rito, Galatians chapter 6 verse 9, sabi niya, it tells us that let us not get tired of doing what is right. Yan. For after a while, we will reap a harvest of blessings if we don't get discouraged and give up. Yan. Ito kung minsan ang hindi naintindihan ng mga kapatiran, di ba? Ang tagal ko na siyang pinag-pray, hindi na nagbabago. Yan. At tapos tagal ko nang pray, di ba? Pero hindi pa rin ako ini-increasean ng sahod ng amo ko, di ba? Yung mga ganun ba? Hindi nyo alam, kapatid, yun na yung ginagawa pala yung paghihintay. Please natin nga, yung ginagawa pala natin paghihintay, yan, nabibuild up yung pasensya natin, saka yung pagtitis, yung faith natin sa Kanya, na alam natin na talagang ipagkakaloob niya. Merong binibuild up ang Diyos sa atin, kapatid. Huwag natin tinitignan yung gusto natin, kapatid. Tignan natin yung ginagawa ng Diyos. Tayo po yung nag-iintay. I-build up natin patience sa sinasabi dito. Kahit sabi nga po, okay, let us not get tired of doing what is right. For after a while, sabi niya, we will reap a harvest of blessing. If we don't get discouraged and give up. Nagets po ba natin yun? Nagets po ba natin? Number 7. Yan. Number 7, ang sabi po rito, Number 6, Pastor. Ha? Hindi po ba number 6? Number 6 pala. Number 6. I always sleep more than I saw. Yan. I always sleep more than I saw. Okay. I always sleep more than. This is the law of multiplication, sabi ito. Some seed fall on good soil. Mark chapter 4:8, sabi niya. It came up, grew, and produced a crop, multiplying 36 and even 100-fold times. Nagigis pa ba rito kung nag-multiply itong nung sinasabi dito? Alam niyo, ito po yung tinatawag na the law of multiplication. Tignan mo, bakit nag-multiply? Yan. Bakit po nag-multiply? Kasi good soil po. Kasi tinanim sa good soil. Amen. Yan. Gusto natin mag-multiply, di ba? Yung
yung maturity natin, di ba? Alam niyo, ang daming natin gusto mag-multiply sa atin, yung pagpapasensya natin, pagtitiis natin, pag-self-control natin, love and faith natin, di ba? Gusto natin mag-multiply, di ba? Para at least mag-aani tayo ng talagang, sabi nga po, talagang masisiyahan tayo sa buhay Kristiyano natin. Yan. Kaya nga lang, di ba? Naitanim ba sa good soil, kapatid? Yung mga napapakinggan mo na yan. Yan. Naitanim ba sa good soil yan? Alam niyo kung ano yung good soil? Yan. Ang good soul po, number one, committed ka ba kapit sa relasyon na yan? Di ba? Tandaan po ninyo, hindi na po religion itong pinasukan natin. Amen? Ang pinasukan na po natin ay relasyon. Relasyon. Ngayon, kapag nakipagrelasyon ka, kapatid, kung pabanjing-banjing lang yung binibilang mo sa relasyon na yan, di ba? Pupunta ka lang kung gusto mo, parang ganyan, di ba? Makikinig ka lang kung gusto mo, ay sus kapatid, Tapos kapag pupunta ka ba, di ba? O tapos maninita ka ba, ay sus, hindi relasyon yun, kapatid. Yan, mag-apply ka na kaya sa control sa metro para at least yun ang trabaho mo, di ba? Ang relasyon, kapatid, di ba? Ang relasyon talagang ay sus, pinagtsatsagaan mo, di ba? Maski man hanggang alas 11 na, talagang nandiyan ka, di ba? Nakikinig. Yan. Tapos ang relasyon, kapatid, hindi mo pinaghahanapan. Pinagpapasensya mo. Dahil kasi, bakit? Dahil kasi mahal mo siya Ayan po ang tanong Ang good soul po, di ba? Ikaw ba talagang in love sa Panginoon Jesus? Yan. Seryoso ka ba talaga yung pinasukan mong relasyon sa Kanya? Para masasabi natin good soil yan. Para at least yun na, kung meron ka itinanim yan, ay kapatid, ay sus. Yung po masasabi doon, instant success. At ba't ko sinabi yan? Dahil sa, please, merong nauuna, pero nahuli. Ang sabi po, di ba? Alam niyo yun. Pero merong nahuli, pero nahuli. Yan po yung pinaliwag kay Brother Nards. Nung sabi niya, Brad, sabi niya, hindi pa kaya hulian lahat, sabi niya. Kasi medyo, anyway, hindi po, sabagay, wala pa naman edad si Brother Nards. Hindi pa naman Pakita nga, Brother Nards, yan ba may edad na? Tinamaan ninyo kung may edad yan, di ba? Yun ang sinatanong sa akin, baka huli na. Ayun na, hindi pa huli ang lahat, di ba? Okay? Kaya, di ba, may sinabi, di ba, ang nauuna ko minsan, yun na nahuli Pero yung nahuli ko minsan, yan, yun ang una. Inuunahan na kayo ni Brother Nards kayo. Yan. Yan. Bakit kayo inuunahan? Hanggang sa Pilipinas Dami na niyang invite. nakakapag-invite siya dito. Yeah. Yan po ang ibig sabihin, di ba? Kung meron kang commitment, yan. Kung talagang mahal mo, naunawaan mo yung relasyon na pinasukan mo, kapatid, alala, seryoso ka, kapatid. Yan. Yan po yung hinihintay sa atin ng Panginoon At kapag ganito yung dinedevelop mo, alam nyo, yung dinedevelop mong paghubog sa sarili mo, ay sus, instant success ka, kapatid. Yan. Marami po tayo magusto sa buhay natin, kapatid, mga kapatid. Naghihintay lang ang Panginoon Yan. Hinihintay natin na i-bless tayo ng gusto. Di ba? Yun ang mga gusto natin, di ba? I-bless niya yung mga relasyon natin, i-bless niya yung health natin, i-bless niya yung mga dapat mga financial na pangailangan natin. Yan tanong, di ba? Nagtatanim ka, meron ka ba ipinunla, kapatid, para may tutubo? Yan. Gusto mong tumubo, di ba? Kahit nasabi po dito, di ba? Kahit gusto mo I always reap more than I sow, sabi niya. Okay? So sabi niya, I will always reap more than I sow, and this is the law of multiplication. Yan. Law of multiplication yan, mga kapatid. Tapos ito naman yung number 7. 7 ba o 8? Okay, talagang. 7. Number 7 to Gemma, hindi number 6. Ang sabi dito, I increase my harvest by planting more seeds. Yan. Kung sino mga farmers ito, talagang nakikita nila talaga nangyayari ito. Tandaan po nyo, sabi doon, remember this, sabi niya sa 2 Corinthians 9:6-7. Ito lagi natin ikinukan doon sa tithes and offering. Whoever sows sparingly, sabi niya, will reap sparingly. And whoever sows generously, sabi niya, will reap generously. Each one, sabi niya, should give what is decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Nagigits po ba natin ito? Kailangan talaga, makikita po sa mababa ka sa mukha natin
kung tayo po humihiling sa Diyos. Yan. Ang hinihintay po ng Diyos, tandaan nyo, magre-reflect po ito sa mukha natin eh. Yung kung ano nilaman ng dibdib natin. Kaya nga, kung maaliwalas yung mukha mo, ay talagang, sabi nga po, talagang gusto mo yung hinihingi mo sa Kanya. Pero kung sakali hindi maaliwalas, nagdadalawang isip ka, kapatid, doon sa hinihingi mo. At hindi ka mag-harvest, kapatid, ng gusto mo. Sapagkat alam niyo, ang sabi po rito, I can always increase my harvest by planting more. This is the law of proportion. Yan. Proportion ba yung hinihingi mo doon sa, doon sa pangangailangan mo at higit sa lahat, di ba? Yung impression ng mukha mo. Kaya napaka-importante. Napaka-importante yung sinasabi na, delight thyself into the Lord and He will give the desires of your heart. Makikita po at makikita po ng Diyos yan. Nakita po na makita ng Diyos. Amen? Okay, sabi niya, number 8, yan. The more seed I plant, the more God will give me. Oh, lala. Yan. The more seed I plant, the more. The more seed I plant, the more God will give me. Ano pong ibig sabihin nito, di ba? Alam niyo po, ito po, dapat natin maintindihan kasi ano ba ang kalooban ng Diyos? Sige nga, tanong ko kayo. Ang isa sa kalooban ng Diyos, di ba, sa atin, ay magiging kahawig tayo ni Kristo, di ba? Tignan po natin yun. Ang gusto po ng Diyos, maging kahawig tayo ni Kristo, di ba? Ngayon naman, ano ba ang gusto naman ni Kristo sa buhay natin? Kasi kailangan tanongin natin yun eh. Kasi akala natin maging kahawig tayo ni Kristo, di ba? Pero kung titingnan natin, ano naman ang gusto ni Kristo sa atin? Sa palagay nyo, anong gusto ni Kristo sa atin? Kalooban ni Jesus sa atin? Accept Him. Hindi. Tinanggap na nga natin eh. Di ba? Ang kalooban ng Diyos, di ba? Maging si Kristo ka, di tinanggap mo na. Pero ang tanong, ano ang kalooban ni Kristo sa buhay natin? Na walang hanggan po. Pagpunla ng Yung manampalataya sa Kanya. Ay, kulang yun, di ba? Tingnan po ninyo, meron pong ginawang sakripisyo si Kristo eh. Di ba? Maglingkod. Iyan, magiging walang kabuluhan yung ginawa niya. Okay, kung hindi natin tamnan. Ano ibig sabihin noon, di ba? Nagtatanim ba lang tayo ng kaluluwa dahil yun po ang gusto ng Diyos na magiging. Yun po ang gusto ng Diyos na magiging bunga sapagkat sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tingnan nyo yung game na sinabi doon, itinanim niya si Kristo, kapatid. Alala. Naintindihan ba natin ito? Itinanim niya si Kristo eh. Okay? So, for God that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish. Yan. Maniniwala lang sila, kapatid, kung ikaw ba'y nagtatanim ng kapangyarihan ng salita na siyang hinihintay ng mga tao. Yan. Nagtatanim ba tayo? Yan. Alam niyo, kung ginagampanan natin katulad ng ginagampanan ni Brother Nerds na ngayon, ay sus talaga naman. Matutuwa si Kristo sa buhay natin. Yun po yung gusto ng Diyos eh. Yan. Di ba? Walang pagkakaiba, di ba? Kung tuwan-tuwa sa iyo ang ama mo, naku, ano kaya yung, di ba? Ano kaya yung gusto mo na hindi niya pagkakaloob lahat sa iyo? Hindi ka sa ama mo kung natutuwa sa iyo. Hindi ka nagsasalita, di ba? Talagang binibigyan ka na eh. Yan. Lahat na tayo please, ang lahat po tayo ang gusto natin, di ba? Pagpapalain tayo sa spiritual, sa physical, sa financial, sa relasyon, di ba? Yun ang mga gusto natin sa buhay natin. Kaya lang, di ba, kapatid, nagpupunla ba tayo? Ayan, nagtatanim ba tayo para anihin natin ang mga yun? Kaya napaka-importante. Napaka-importante itong pinapag-aralan natin. Sabi niya, the more seed I plant, the more God will give me. Ang Diyos po ang magbibigay. Kaya nga lang, sabi nga po, ikaw ba nagtatanim, kapatid? Nagtatanim ka ba? Ako, ang sabi po dun sa 2 Corinthians, sabi niyo, 2 Corinthians 9:10, for God, sabi niya, who supplies seed to the farmer and bread to eat, will give more and more seed to plant and will make it grow so that you can give away more and more fruit from your harvest. Diba? Nanonood tayo dun sa mga katulad, anyway, si Mrs. eh. Nasa likod ko si Mrs. ngayon.
Yan. Alam yung pinapanood siya sa Pilipinas. Sino ba yung mga pinapanood mo? Tulpo. Telenovela. Korean movie. Orange daw po. Yung mga vlogger na nagbibigay ng mga at tumutulong. Tekram, o yan Tekram, yung paborito niya si Tekram. Oo, maganda si Si Tekram Bang yung Santos Matubang. Ayun, ako, dami na talaga. kahit si Virgilin. Oh, si Virgin, ako talaga naman pala na iba-vlog nila lahat. Oh. Bal Santos. Matubang. Nakita niyo yung pinapag-aralan natin na nangyayari sa kanila. Yan. Ito naman okay. Kung nanonood naman kayo ng ganyan, tingnan niyo di ba? Di ba parang nasisiyahan kayo, di ba? Nasisiyahan kayo ng ganyan. Pero alam niyo yung kasiyahan na yan, kapag hindi tinutulungan yung pinapanood niyo na yon, kapatid ang tawag diyan plastic. Nagets ba ninyo? Nagets ba ninyo? Plastic na kaligayahan yan, kapatid. Subukan ko kayang magpadala doon sa mga pangangailangan ng mga taong sinasabi nila. Ito walang padadala. Humingi ka sa kanya, alala. Nadaantay pa ng sagot. Ayan na, in Jesus name. Ayun, ito siya Magaling na. sumasagot. So, ibig sabihin, ang pagtatanim, kapatid, na hindi lang yung, ay, talaga naman nakakabless sila. Hindi ganun, kapatid. Hindi kaya, plastic na kasiyahan yan. Pero kung sakaling kumilos ka, nagtanim ka rin doon sa tinatanim, ay kapatid, kaparte ka. Pati namin. Kaparte ka. Kaya tingnan nyo please, itong gawain natin na ito. Yan. Kapag tayo po ay nagtatanim, di ba, katulad na magbibigay tayo ng mga ayuda, lalo yung sinasabi sa nila, huwag nyo ipinapakita yung mga pangalan namin kasi kuminsan, si Pastor Aaron din maiwasan Nagawa siya ng banner, hindi ganun sa... Bakit na inawasan nyo? Sapagkat sinabi po sa Biblia, kapag nagbigay yung kaliwa, huwag mo ipapala sa kanan. Yun po yung tunay na pagpapala. Huwag po, puri ng tao yung ating asahan. O kaya gustong kasi kung minsan yun, nagpupuri sa ating, kung minsan yun din nagkakar sa atin. Di ba? Pabago-bago isip ng tao Yes. Ayo, na kahit asahan na lang natin ang Diyos. Diba? Ang Diyos na lang. Amen? Ang Diyos ang dapat nating asahan. Okay, sa number 8. Okay, mapunta na tayo sa number 9. Tandaan po ninyo, ulitin ko ito. For God, sabi niya, who supplies the seed to the farmer, sabi niya, and bread to eat, will give you more and more seed to plant and will make it grow so that you can give away more and more fruit from your harvest. Yan. Kung tayo nagpa-plant, sabi niya, more and more ang ibibigay ng Diyos sa atin. Okay, number 9. Number 9, sabi po rito, I plant by faith, not by My feelings. Yan. Dito papapasok ngayon yung Hebrews chapter 11 verse. Not by faith, not by feeling. Yan. Sige nga, sabi mo nga, Joanne. Ano yun? Ano sabi doon sa faith? Faith po. I Oo. plant by faith, not by feelings. Oo, hindi. Hebrews 11:1. Ano sabi doon? Para maintindihan natin itong pag-usapan natin na ito. Sandali. Hebrews 11. Memory version. Alala. Alala. I live by faith, not by sight. Diba? Hebrews chapter 11 verse 1, sabi niya, faith Faith, Kami. the assurance of things hoped for, and the things full of evidence. things not seen. Yan. Ulitin ko para at least maging memory verse yun para maintindihan nyo itong tatalakayan natin ngayon. Faith, sabi niya, is the substance of things hoped for. Ibig sabihin, ito yung dapat natin ibig sabihin, ma-appreciate na talagang ibibigay, di ba? Pagkatapos, and the evidence of Evidence of things not seen. Maski hindi man natin nakikita, kapatid, amen, hawak-hawak na natin ang sabi doon. Amen. Faith is the evidence of things hoped for. Faith is the substance of things hoped for, sabi niya, and the evidence of things not seen. Kaya nga po, ang topic natin, tingnan nyo, please, okay. Unawain natin to. I plant by faith, not by my feeling, sabi ganun. I plant by faith, not by my feeling. Ito po yung gusto kong makikita. People aren't generous because they don't feel like being generous.
People are generous because they don't feel like being generous. So they go by their feelings. Yan. No, you count by faith and not by feeling. Bakit po napaka-importante ito? Napakatingnan nyo ha. Ano? Ito po yung sample na gusto kong malaman ninyo. Yan. Ang sabi mo rito, tingnan nyo. When the farmer gets up in the morning, yan. Ito, nagpa-plant kasi yung farmer, di ba? Do you think every farmer expects to feel good about going to work on his farm? Diba? Hindi, di ba? Dahil kasi talagang trabaho yung gagawin niya, di ba? Magbubungkal siya. Alam niya talagang mahirapan siya eh. Pero sabi niya, no, it's just hard work, sabi niya. If a farmer only work his crops when he felt like it, sabi niya, not much he would get done. He doesn't want to get up early. He doesn't want to go harvest and plant and weed and do all these things. No, he does what he does not feel like doing. Paano ko yun? And he's planting when he does not feel like. You don't go by your feelings, you go by your faith. Ano po ibig sabihin nito sa buhay Kristiyano natin? Kung minsan, di ba, kaya kasabi nga po, sure ba Tamad minsan yung katawan. Ayun, yan. Kaya minsan, di ba, kanyata nag-share si Ellen ba nag-share, di ba? Yung ginagawa natin sa small grouping, di ba? Sakripisyo ito, please, darating tayo sa trabaho. Buti nga, hindi katulad nun, di ba? Umakyat pa sa 7th floor. Yan. Ngayon, sa bahay na lang tayo, di ba? Pagkatapos gusto sana magpakingan yung mga katawan natin, di ba? Tingnan nyo, di ba? Galing kayo sa trabaho, di ba? Ay talaga pagod na pagod kayo. Lalo kapag Lunes, di ba? Sabi sa Lunes, where do I begin, di ba? Parang ganyan. Ayaw sana ninyo, di ba? Pero napipilitan lang kayo. Please, aminin natin, ganun ang nangyari sa atin eh. Yan. Pero tingnan nyo, kapag ginagawa nyo yan, please, diyan kayo madedevelop ng gusto eh. Nakakikits ba ninyo? Kontrahin nyo yung ayaw. Na ibig sabihin, pinapatay nyo eh, di ba? Pinapatay nyo yung ayaw. Kaya nga ito nga sinasabi, di ba? Take up your cross daily and follow me. Yan. Natural talaga, kapatid, na talagang medyo gusto sana ninyo matulog na lang, eh, di ba? Dahil pagod na pagod kayo eh. Pastor, mayroon lang akong isasuggest, huwag kayong magagalit kasi hindi naman sige. ako gaano. Kasi may reason lang kasi. Ito, open na lang, open. Kasi Sige. ang pagbabible kasi ng mga ganyan sana lang ha, Oo, sige. hindi lahat kasi tayo na laging natutulog dahil ang pagigising ng umaga ay pupunta ng trabaho, naka-ready ka rin. Kaya kung maaari lang sana, imbis na 4 hours yung Bible study, medyo bawas-bawasan ng konti para makaka-attend din lahat kasi may iba-iba tayong reason. Yan, okay. So, yun pala yung gusto. Yan yung okay na so, Pastor, dahil yun yung reason na isa kung bakit hindi ako nag-aano dahil minsan alas 12, ganun ang late na. Kaya ang trabaho naman kasi yung kaina-umagahan, siyempre magre-ring yung phone mo, hindi ka pa yan. hindi naman lahat So, nakahiga ka anyway, na, makakatulog ka na agad. So anyway, sino yung magsasalita? Yan. Alam nyo, kaya nga, itong gawain na ito, kaya nga tinawag natin kapamilya, kapuso, kapatid, di ba? Hangad natin. Di ba? Kaya nga sabi, revealing your feeling is the beginning of healing yan. So yun pala isang dinadala ni Sonia. Buti lang, ibinot up ni Sonia ngayon, papasalamat tayo. Opo, yun po talaga kasi minsan, may nadinig din ako na ganun ang reason kung bakit ayaw nila makiatin kasi napakahaba. Yan, okay. So ibig sabihin, in every... I-voice out ko lang yung loob-loob ko, Pastor. Kasi So ibig kilala niyo sabihin, naman. yung mga ganyan pala, di ba? May solusyon tayo, di ba? Yan. Kung 2 oras lang gusto pa ni ano ba to, ni Basang, di ba? Yan. Si Edna naman magsasakripisyo yan ng 2 oras kaya anong oras na gusto, di ba? Di ba, Edna? Amen. Pwede naman kayo mag-usap ni Sonia, di ba? O Sonia, anong gusto mong oras tayo mag-start? Alas 8 hanggang alas 10 lang. Hindi ba pwede? Maabot ng alas 12, Pastor, 10:30, 11, ganun lang. Hindi nga. Kasi nga, siyempre nga naman, para alas 2 lang, di ba? Yung 2 oras na pag-uusap yung 2, di ba? Ay, malaking bago yan. Ibig sabihin, Edna, okay, tinuturuan kita magtanim ngayon. Ayan, may pangangailangan. Di ba? Di ba? Pastor, kausap ko po yan kahapon. Kaya nga, hindi nga. Kaya nga sinabi niya ngayon, napakaganda nga. Delisi na nga, di ba? Amen. Kaya nga, revealing your feeling is the beginning of healing.
Yan. At least, para at least maumpisahan na ni Basang yung talagang gusto natin makasahan niya. Pag gusto mo, ipapanood mo sa kanya yung 6 Phases of Faith. O, ano, talagay mo. O, pagkatapos dalawa sila ni Beng. Beng, nasaan si Beng? Yung lahat ng Dito po, Pastor. Catalina, ayan. O, tignan mo. O. Yan. Kung 2 oras lang gusto nyo. O, gusto nyo, 2 oras lang. Bigyan mo sila. Ha? Hindi po majority yung short term, Pastor. Yung ano ko lang, sinabi ko lang yung loob-loob ko. Hindi Yun lang nga. po. So, ibig sabihin, kung yung mga ganyan, pwede natin solusyonan eh, di ba? Yan. I-start ni Edna sa inyo yung 6 Phases of Faith. Mag-usap-usap kayo. O, ano, Edna? Ikaw maasahan ko doon. Anytime, Pastor. Ayan, so okay. Ibig sabihin, kausapin mo silang 2. Yan. Kung anong oras, kung anong araw gusto nila, sige, call tayo. O, di ba? Yan. Okay, so magkapirmahan. Okay, magkapirmahan tayo ngayon. Agreement. Agreement tayo mamaya, Bishop. Mamaya nyo, isama ko pa si Brother Nard sa inyo dyan eh, di ba? Para at least natapos si Brother Nard sa 6 Phases of Faith. Yan. Pwede siya mag-share sa inyo tungkol doon sa 6 Phases. Ang laking bagay, please mga kapatid. Ang laking bagay na doon, yun dapat talaga ako natin. Yun ang talagang dapat na foundation natin, 6 Phases of Faith. Hindi mo pa napanood yun, di ba? Ikaw ba, hindi mo pa napanood, di ba? Napanood mo, kaya lang hindi mo na kompleto. Oh. Yan. So, ibig sabihin, 2 oras lang. Talaga yung pan sa inyo. Pwede natin gawin yan. Basta at least yung willingness ninyo, patas yung libre kayo na inaakalan nyo. Yan. Mag-usap kayo nila, Edna, ha? Pastor, deal. Basta, syempre, deal yan. Oo. Yan. So, Edna, okay. Ikaw nang bahala. Ako nang kawawa. Sige. Amen. So, ibig sabihin, please, nahanapan natin ng solusyon, please. Okay, hanapan natin. Tingnan mo nga, si Eden nga sa si Lilet, Asan si Lilet? Hindi natin nakikita dyan, Stella. Umalis na. Ay, nakamute ka, nakamute. Mabapas lang sa gilid. Akala ko nagtrabaho na. Katulad niya, si Eden sa si Lilet, Tingnan nyo, Yan. Pinuntahan ni Stella kasi wala silang Zoom eh. Please, ganun po tayo. Kapatid, kapuso, kapamilya, kung anong pangangailangan, kapatid, di ba? Tingnan nyo yun nangyari sa'yo yan. Sonia, akala mo ba, ikaw lang umiyak? Yan. Maraming nakiiyak sa'yo eh. Alam nila kasi istorya. Ipinag-pray natin for 10 years, hindi nagkaanak, di ba? Ay, sino ba yung masasaktan? Pastor. Lahat nangyari, di ba? Please, okay. Katulad sila Helen, kasi sila nun yung sitwasyon nila. Di ba? Talagang talagang nenervousin ka, di ba? Pero tingnan nyo, alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Tingnan si Joanne, umiyak na, Allah. Kilala ng Diyos ang bawat sa ating kapatid. Kaya nga tayo dinala rito Gagawa ang Panginoon ng solusyon, Yan. Nakita niyo yung pagmamahal ng Diyos? Yan. Makikita ng Diyos ang pagmamahal. Makikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa magitan ng bawat sa atin. So, sabi ka, be unmovable, sabi ka nun, di ba? Because your labor in the Lord is not in vain. Mga kapatid. Amen ba? Magkaiyakan pa yata tayong lahat dito. So, ibig sabihin, di ba? Ito po yung dapat natin tandaan dito. Hindi inaasahan, di ba? Nung farmer, mapapagod siya, di ba? Pero ginagawa niya. At ano naging resulta? Nag-aani siya ng marami. Yan. Ganun po tayo. Di ba? Mas pagod tayo, di ba? Pero talagang sabi nga po, pag ibinuhos natin ang Panginoon, ay sus talaga naman pala. Ibinuhos natin ang natin sa Kanya. Siya magbibigay sa atin ng ani na talaga masasabi natin, di ba? Amen. Okay, so huli. Yan. Okay, natapos na tayo. Yan. Yan, ito na po. Yan. The best time to plant is now. Ngayon, sabi na po. The best time. Okay. Marami nagsasabi, di ba? Katulad niya, ito hindi naintindihan kasi ng karamihan, di ba? Siguro ako magkukan kapag yung may time ako. Yan. Okay, sa kanila siguro kapag retire na ako, sabi ganun. Anyway, si Ma'am Serena nga, di ba, retired na siya, pero talaga nagpa-plant pa rin siya. Gusto sa sumali kanina, kaya lang, papunta na pala sila sa simbahan. So, ibig sabihin, please, the best time to plant is now.
Kapatid, please, okay. Ang gusto po ng Diyos, yan. Kaya nga po tayo inilagay dito sa kinalalagyan natin eh. Para mahasa tayo doon sa gusto niyang pagkahasa eh. At yung paghahasa na ginagawa niya, ayun nga, di ba? Nagtatanim ba tayo? Sinusunod ba natin yung gusto niya sa buhay ng bawat isa sa atin? Yun, nalaman natin ang kalooban ng Diyos Ama sa atin, di ba? Anong gusto niya, di ba? Para tayo ay maging Kristo, di ba? Kahawig ni Kristo. Yan. Pagkatapos si Kristo naman, ang gusto niya, di ba, hindi masasayang yung ginawa niya. Ito po yung gusto niyang makuha natin, maunawaan natin. Ang aakyatin natin, please, kapatid, kaya nga sabi ko sa Mateo, di ba, 7:21, hindi lahat ng mga tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay mapupunta sa Kanya. Kapatid, may babalaan Panginoon Jesus tungkol dito eh. Yan. Kasi pag akyat mo doon maski man hindi ka na nagsasalita eh. Alam niyo, pag akyat mo doon, pagkatapos wala kang nagawa, ay makikita sa mukha mo eh. Di ba? Mababa ka sa mukha mo, kapatid. Kung ano ang laman ng dibdib, ay iyon ang bukang bibig eh. Ang laman ng dibdib mo, hinanakit, sama ng loob, galit, alala. Hindi, tsak yun. Pagpunta ka doon, yun makikita doon sa mukha mo. Paano na, Pastor, kung talagang ano yung mukha niya? Wala na, i-judge mo na sa mukha. Katulad ni Basang, di ba? Lately, di ba, yung mga post-up niya, gaganda ng puha niya, di ba? Nung nagkaroon siya ng problema, ako sabi ko, sino ito? Nakita niya na nababaka sa mukha natin kung anong kondisyon ng bawat sa atin. Kaya kung sakaling guilty tayo, tingnan mo ang guilty na tao, di ba? Lagi kong isinasample yun, di ba? Meron isang snatcher, pagkatapos tumakbo siyang ganun. Tapos pangalawang kantong ganyan, patas lumiko sa kanto na yun. Tapos nakasalubong siya ng pulis. Yan. Ano naramdaman niya? Yan. Guilty. Aba. Tanong, please ang tanong, di ba? Alam ba ng pulis? Guilty. Yan. Alam ba ng pulis na meron siyang inisnats? Yan. Ganun po tayo pagharap natin sa Panginoon. Yan. Anong pagiging guilty natin? Kasi sinabi sa atin kung anong gusto niya. Ginawa ba natin dito? Nagigis ba natin? Tayo po ang hindi nakaharap sa Kanya kapag tayo po ay makapag-enkwentro na doon sa presensya niya. Pero kung sakaling yun na nga, kondisyon natin lahat ng ginagawa natin, di ba? Sang-ayon sa kagustuhan niya, di ba? Abay talagang sabihin pa natin, di ba? Well done. Sabi niya sa atin. Yan, welcome, sabi niya, to the presence, di ba? Ng Panginoon. So sabi niya dito, ang sabi po doon sa Ecclesiastes, tandaan po ninyo ha, sabi po niya sa Ecclesiastes, sabi niya, yan, those who wait for perfect weather, sabi niya, will never plant seeds. Yan. And those who look at every cloud will never reap a harvest. Amen. Yan. So, ibig sabihin, please, okay, ang perfect time is now. Yan. Ay, saka na lang, may problema pa ako. Di ba? Parang ganyan. Diba? Ay, nagpapatuyo pa ako ng bahay. Ay, naghanap pa ako ng forever ko. Alala, kapatid. The time is now. Okay? Now is the time. Sabi po doon. Now is the time. Tandaan po ninyo, sabi po doon, tinayo. Ito po yung gusto, ito yung gusto ko makita ninyo. Ang sabi po dito, tinayo. Perfection paralyzes potential. Yan. One of these days is none of these days. Kasi kung minsan alam nyo, yung pagtatanim natin ng mga salita, di ba? Pag-share natin. Ecclesiastes 1:4. 7:4. Ako sanay, sabi, di ba? Yung katwiran kasi natin, di ba? Wala pa akong experience na mag-share, di ba? Parang ganyan. Wala pa ako alam na verse. Paano? Hindi ka nagme-memory verse. Kasi marami tayong katwiran, di ba? Kung gusto, May dahilan. pero kung gusto, may paraan. Kung ayaw, daming dahilan. May rason. So, huwag mong hintayin, sabi nga po dito, di ba?
Huwag mong hintayin yung perfect, sabi nga nun, di ba? Huwag mong hintayin yung perfect time because perfection paralyzes potential. So one of these days is none of these days. Yan. God, tandaan po ninyo, please, eto. Makinig po kayo. God will never ask you to do anything by yourself. Yan. Hindi po kayo utusan ng Diyos na gagawin nyo ang isang bagay na kayo lang. Yan. Tandaan po nyo, ang sabi po dito, di ba? Never, never, never na gagawin niya yun. Yan. He will always do it with you. Amen. Yan ba? Naintindihan ba natin? He will always do it with you. Amen. Na kung He will always do it with you, di ba? Sabi nga po, who can be against us? Yan. Sino kayo magiging sabagal? Sino kaya hahadlang sa atin? Kung ang Diyos ay kasama mo na doon sa ginagawa mo. Amen ba? Para natulala tayong lahat. Ha? Yan. So, do not wait for the perfect timing. Because perfection, sabi nga po, it will paralyze, di ba? Yung gusto natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So siguro, let's pray.